Alright, so welcome guys dito sa ating day 5 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. And in today's lesson, pag-uupo tayo. Nabubulol ako, sorry. Pag-uusapan po natin yung Facebook Ads Calculator. Sorry at medyo kagigising ko lang. Gabi na pero kagigising ko lang. Alright. Nabuksan ko lang itong aking Google Sheet. Lahat kayo guys magkakaroon nito na calculator. Although, pwede ko naman i-send sa inyo dito. Okay, share, copy link. And ito. Download nyo to guys ha. Itong calculator. Excuse me. Ngayon lang ang tubig. Master na ang day 1 coach. Wow! Galing naman na Sir Ivan. Sir Jan Ivan. Alright. Naliligaw pero natututo naman coach. Awesome. Alright. Share ko lang itong screen ko and then yung sinend ko dyan sa chat box, ito rin yung itsura nun. Okay? Share my screen. Ito siya. Ito yung magsasalba sa inyo sa pagkakasunog sa inyong budget. Okay? Sino dito ang nasa e-commerce? Guys, walang nasa e-com. Tsaka guys, follow nyo naman ako. Bago akong page. Maglalambing lang ako sa inyo. Yung 2 days ago na anong tawag dito? Na-unpublish yung page ko tapos na ibalik ulit. Kinabahan ako. Sabi ko sana may backup ako. Ayan yung backup page ko, no? So hindi natin control si Facebook ha. So that's the reason why you need to collect emails, no? Para po kahit na ma-restrict po yung accounts niyo, meron kayong backup. No, follow niyo naman yung bagong page ko. Parang awan niyo na 24 followers pa lang. 23 likes. Okay? So, just in case lang na gusto nyong, yung mga nasa e-com, panoorin nyo tong first video dito. Yan yung, kung gusto nyo magparan ng ad sa akin, tawag dito, panoorin nyo tong video na to, itong post ko na to. 3 hours ago lang to, kapapublish ko lang. Panoorin nyo and, again, yung mga nasa e-commerce dito, yung gusto magpara ng ad sa akin, if fit kayo doon sa description, book a call lang and then, yun, mag-usap tayo kung kaya ko kayong tulungan sa inyong campaigns. Okay? So, yun. Alright, so sino yung mga nasa e-com? Ang unang nagsalita dito is si Leandro. Yan. Sir Leandro, go ahead. Anong products mo, Sir Leandro? Pwede ka mag-unmute. Hello, Coach. Yes, go ahead. Iba-iba pong products, Coach eh. Meron pong mga speaker, ganun po. Speaker? Opo. Ano pa? Tapos, ano pa ba po? Mga shampoo na Coach, pampatubo ng buhok, mga ganun. Okay. So, shampoo na pampatubo ng buhok. Mukhang kailangan ko na yan. Nalalagas na papanot na yung bunbunan ko eh. Ganito. Doon tayo sa shampoo. Not because nalalagas na yung buhok ko. But because yung shampoo na yun, may tinatawag yun na recurring purchases. Okay, ibig sabihin ng recurring, paulit-ulit na pagbili ng produkto. Meaning, pag naubos ko yung shampoo, anong mangyayari? Di ba automatically bibili ulit ako sa'yo? Tama? Tama ba? Gusto ko muna mag-agree tayo dun ha. Tama ba, Sir Leandro? Yes, Coach. Repeat purchase. Tama si Sir Jonathan Cabintoy. Okay. Consumable ko, correct si Miss Ames. Okay. So, yung shampoo, may recurring purchases. Yung speaker,
Pag bumili ba ako sa'yo ng speaker ngayon, bibili ulit ako sa'yo next month ng speaker. Hindi na, di ba? One time purchase. Okay, tama? So, ngayon, tingnan natin kung ano yung profitability ng dalawa na 'to. Okay, unahin natin yung shampoo. Unahin natin yung speaker para ano, pagbaliktarin natin. Yung shampoo yung nasa baba. Para makita niyo yung difference ng dalawang product, 'no? So, pareho silang e-com, isang speaker, isang shampoo. Now, magkano na ba yung ads mo ngayon? Magkano na yung ad spend mo ngayon, Sir Leandro, per month? Huwag kang mahiya kung mababa lang, wala namang problema. Ay, naka-ano po ako ngayon, coach, eh, naka-stop, naghahanap po ako ng panibagong product. Panibagong product, Opo. Nagpa-product hunting po ulit, coach. okay? Alam mo kung ano yung product na dapat mong tutukan? Itong Yes, shampoo, coach. Yes, okay? coach. Wag yung tipong 'pag nag-die down yung product, halimbawa, kasi darating yung araw magaan yung product, magda-die down, ibig sabihin tutumal, tama? So, Yes, coach. tapos ang gagawin mo na maghahanap ka na naman ng bagong product, tama? Yes, coach. Ang iniisip ko nga po, coach, mag-branding. Oo, yun Yun ang po problema yung kasi ng ano, yun ang problema ng e-com. 'Pag nag-e-com ka, milyonaryo ka ng ilang buwan tapos 'pag nag-die down yan, nagkasunugan, maraming yun nga, coach. nakakita ng products mo, gagayahin ka, et cetera, Yung wala kang competitor branding. niya, coach, iba-iba yung ta's Ha? o-orderan ka pa ng marami na ano, na competitors Bogus. mo, di mo Bogus buyer tapos RTS pa. ma mga gano'n, coach, yung mga Oh, tragis. problem. Kaya ano, nanawa din ako sa e-com, actually. Pa Alam pa mo kababalik ko nga lang din, coach, kaya nag-ano ako, nag-ano ako ng training. minsan nga I mean, hindi lang minsan, masarap pa nga digital product, Alam mo Yun yun? nga po, coach, eh, ano ako ng Walang mga RTS, minimal lang yung ano mo, yung ano tapos yung tawag sa courier pa, coach, yung ang dami naman nilang bagong ano ngayon. yung mga etche-bureche, Opo. oo. Ganito, kumpitan kita para makita mo yung difference ng product na hinahawakan mo versus doon sa product na dapat mong scale. Ngayon, magkano yung speaker mo? Magkano benta mo dun? Yung dati, coach, ang nag-promo-promo kasi ako nun, eh. Parang Yung walang unang promo, try ko yung walang promo, yung 1,599, coach, yung walang promo yan, JBL. Noon pa yun, eh, na product ko presyo. dati. Okay. Hindi, Opo. okay lang kasi ano lang, for the sake of this conversation lang. So walang promo 'to, 1,599. Yes, coach. Okay. Okay. Now, imaginein mo kasi siyempre matagal na 'to, bibigyan lang kita ng idea 'no. Imaginein mo, may 10,000 kang nilabas sa ads mo, okay? Ngayon, ang average cost per 1,000 impressions dito sa Pilipinas is nagkakahalaga ng nasa around 200 to ₱350. Minsan umaabot ng ₱500 depende sa line of business mo kung sino yung tina-target mong market. 'Pag nagkaroon ka ng CPM na mas mababa sa ₱100, goods 'yun. Tapos maganda yung conversions mo, okay 'yun, okey? So, again hindi 'to cost per message, dito tayo yung cost per message sa baba. CPM mo ₱200 kunyari na lang, teka lang muna, may nag-message pa dito sa ano, wait lang, may gustong pumasok pa, Okey, hindi ako anyway, so meron kang ₱200 na cost per 1,000 impressions. 'Pag kinalculate mo 'yan, may auto-compute na kasi 'yan, guys. So, B1 divided by B4 times C4. So, papakita ko sa inyo kung paano niyo kukumputin. So, kunyari ito yung dito mo tatanggalin niyo kasi ito mamaya, 'Pag dinownload mo kasi 'to, download via CSV, mawawala yung auto-compute, okey? Ipapakita ko sa inyo kung paano niyo kukumputin. So, B1 divided by B4 times C4. Okay? B1, asan yung B1? Ito. Divided by B4 times, dapat tama to, C4. Ayan.
Yan, 50,000. So, ito yung formula sa gilid. Nasusundan niyo na lang. Okay, kung paano ko ginawa, yun ang susundan ninyo pag after ninyong ma-download yung Google Sheet. So, remove ko 'to. Okay. So, ngayon, anong tawag dito? Makakapag-generate ka ng 50,000 impressions doon sa ₱200 mo na CPM na ₱200. Kung yun, alam na natin yung CPM guys ha. Yan yung napag-usapan natin ng day 2. Okay. So kung yung kung CPM mo 200, makakapag-generate ka ng 50,000 impressions sa ₱10,000 mo na budget. Okay. Now, kung meron kang website, ideally, ang click-through rate mo dapat, alam niyo na yung click-through rate ha, napag-usapan na natin nung date kahapon. So dapat ang click-through rate mo is at least 1 to 2%. So sabihin na natin 2% na lang. Ibig sabihin, yung 50,000 mo, meron kang link click-through rate na 1 to 2%, sabihin natin 2%, makakapag-generate ka ng 1,000 link clicks. Okay? Kung meron kang landing page or ng website. Kapag Messenger, hindi applicable sa inyo itong click-through rate ha guys. Maliwanag tayo dun ha, hindi applicable yung click-through rate. May landing page ka sa may landing page ka may website lang po. Applicable ito. So, ibig sabihin, kung sa 1,000 na click-through rate mo, sorry, sa 1,000 na link clicks mo, kung meron kang conversion rate na 2% din, kasi ang ideal conversion rate sa Shopify or dun sa website mo is at least 1 to 2%. Sabihin mo na lang 2%. Dapat noon, magkakaroon ka ng 20 purchases sa website mo. Kung meron kang conversion rate na 2%. Now, ibabagsak mo yun dito, yung 20 na sales. Dahil yung JBL mo is 1,599 yung presyo, mag-generate yan ng 31,980 revenue. Automatically, pag kinumpute mo yan, ayan o, 31,980 divided by 10,000, ayan, auto-compute na yan. Ang ROAS mo is 3.20x. Okay? Now, dahil nag-positive, sa e-com kasi, maganda na yung ROAS na 3x eh. Pag nag-2x ka, more or less, parang lumalabas ng break-even ka or medyo may profit ka lang ng konti. Pero pag nag-3x ka, yun, shoot yun. Profitable ka nun. Ngayon, mangyayari doon, dahil napatunayan mo na sa 1,000 link clicks na yun, tapos meron kang conversion rate na 2%, makakapag-generate ka ng 20 purchases. Now, imaginein mo, Sir Leandro, kung mababa ang average order value mo, palagay na lang natin na 599. Tingnan mo yung ROAS mo ha. Ayun o, magda-drop yun sa 1.11x, 1.20x lang. Ibig sabihin, makabisado mo lang itong apat na ito, kahit pikitan mo yan yung Facebook ads, alam mo agad kung alin yung i-fix mo. Ngayon, balik natin yung ano natin ha. Hindi, tanggalin mo natin yung 1,000. So 599 yung average order value mo, kunyari lang. So, nag-revenue ka lang ng 11,000, naglabas ka ng 10,000. So halos baliktaya lang. Ngayon, in this scenario, kung mababa ang average order value mo, ano ang gagawin mo? Simple lang. Dito ka, gagalaw. Kasi kung yung average order value mo, wala ka nang magagawa dun eh, kung fixed na yun eh. Especially kung affiliate yan. Wala ka nang, hindi mo siya control. Ibig sabihin, kung magtaas ka pa dito, kunyari, ano ka na, lalabas na overprice ka na sa market. Okay? So, ibig sabihin, kunyari, wala kang magagawa dyan. Ang magagawa mo is what? Taasan yung conversion rate mo sa website. Gawin mong 5%. Dapat noon, makapag-generate ka ng at least 50 customers. Lagay mo dito 50 customers with an average order value of 599. Babalik yan sa 3x ROAS. Yun ay kung magagawa mong ayusin yung conversion rate ng website mo. Kung hindi mo kayang ayusin yung ganyang kataas na conversion rate. So, nga. So, babalik ka dito, 2%. Ngayon naman, pwede mo rin galawin yung click-through rate mo. Or ibig sabihin, pwede mong i-improve
yung click-through rate mo. From 2%, pwede mo rin siyang i-increase ng kung kaya mong ipapataasin yung click-through rate mo ng 5%, mas maganda. So 2,500 link clicks yun, and then ganun pa rin, 50 purchases, and then 50 sales, 3x ROAS lang. So either of these three, CPM ang pagandahin mo, click-through rate ang pagandahin mo, or conversion rate ang pagandahin mo. Okay? Otherwise, kung mababa itong conversion rate mo, 2% ka lang. Yan, hanggang 20 ka lang. Negative lagi ang ano. Or 1x ROAS ka lagi. Ang problema dito, sa speaker na to na binibenta mo, lagi ka naghahanap ng bagong customer. Okay? Kasi nakabili yung customer mo ng speaker sa iyo, JBL. Anong susunod nun? Wala na. Unless na lang masira, ninakaw, hiniram, hindi na binalik. So, ang gagawin mo, everyday nakikipagbuno ka kay Facebook. Nakikipaglaban ka sa ROAS, nakikipaglaban ka sa CBR, nakikipaglaban ka sa CTR, nakikipaglaban ka sa CPM. Okay? Pero ngayon, pakitaan kita nung si shampoo. Okay? Para ma-realize mo ano yung difference ng dalawang product. Okay? Ngayon, magkano yung shampoo? Sir Leandro. Sir, 300. Magkano? 299. 299. 299. Okay, 299. Okay. Ipaparealize ko sa iyo ha kung ano yung kaibahan ng dalawang product. So 10,000 pa rin. Sorry, hindi ko na sabi yung Messenger pala kanina. Sa Messenger, bago tayo magpunta doon sa shampoo, para makita niyo yung sa Messenger. Simple lang naman sa Messenger. Okay? 10,000 yung nilabas mo, bibilangin mo lang kung ilan yung message na pumasok. 'Di ba sabi ko sa inyo, tatlo lang. Number of messages, quality of messages, tsaka cost per message. Okay? Now, ang mangyayari nun, 10,000 yung nilabas mo, nakakuha ka na, naka-receive yung page mo ng 350 messages. Ang ideal na conversion rate ng messaging, probably or ideally, meron kang at least 1 to 2% din conversion rate ng messages. So, kung 350 yon, tapos meron kang 2% conversion rate, 7 yon yung bibili sa messenger mo. Ilalagay mo dito 7. Tapos, ayun, kung 1,599 yun, 1,599, so break even ka or break even ROAS ka ng 1.12x. Okay, ganun lang kasimple sa messages. Sa ano kasi, sa landing page, medyo ano yan, o kaya website, medyo maraming metrics na kailangan mong intindihin. Pero sa messaging campaign, tatlo lang. Okay? Ngayon, pag napatunayan mo na ang messages mo, cost per message mo is 28.57, okay, kasi, ayan o, 10,000 divided by 350, ang cost per message mo, or ang cost per lead mo is 28 pesos. Ito yung how much are you willing to spend to acquire a lead before they make a purchase. Okay? So, 350 yung messages, 28 pesos yung cost per message mo, dapat noon, 7 man lang doon ang bumili sa'yo. Dahil may 2% ka na conversion rate. Tapos, yun yung ilalagay mo dito with an average, i-times mo sa average order value. And then, yun yung kakalalabasan ng revenue. Okay? Then, this is the amount you should be willing to spend to acquire a new customer. Yung tinatawag na CAC. Paano masasabing magkano yung CAC mo? Simple lang. 10,000 pesos yung total ad spend. Ito. Okay? Divide it by 7 customers. Ayan o, 7 customers. Ibig sabihin, it would cost you around 1,428 o sabihin mo ng 1,500 per customers acquired. Okay? Tingnan mo, magkano yung average order value mo? 1,599. Yung CAC mo
halos equivalent nung ano mo, nung average order value mo. Doon pa lang makikita mo na agad na wala kang laban. Okay? May laban ka lang pag tumaas yung conversion rate nung messenger mo or bumaba ng husto yung CPM mo sa 100 pesos. Okay? Ang pinaka the best mong gawin dito, taasan mo yung price. Kaya lang, ang problema naman nun, magiging kang overpriced sa market. Okay? So, ito yung problema mo dun sa one-time purchase. Ngayon, babalik ako sa shampoo. 299. Tama? Same scenario, pag sa website mo ay anong tawag dito? 2% click-through rate. So 1,000 link clicks yun. Tapos sorry, yung click-through rate mo is 2%, tapos yung website mo is 2%. So that would be 20 purchases. Tama? 20 purchases. Sa website. Ayan. Ngayon, ang mangyayari doon, 0.60 ka lang yung ROAS mo. Okay? Paakyatin natin to ng, let's say, mag-break even ROAS man lang. Kahit 3% ito. So 30 ito. Tingnan natin 30. Konti na lang. Gawin natin mga 3.5% ito. So 35. Ayun, nag 1x ROAS na yung ano mo, yung shampoo. Okay. Imaginein mo, yung 35 customers na to, na-acquire mo nung first month. Sabihin natin month of July. Meron kang 35 customers. Okay, teka lang, wait lang. Para makita mo. July. Number of customers. 35. Tapos ang average order value per customer is 299. Okay, revenue 299 times 35, 10,465. Okay? Ngayon, lalabanan ko to. Kahit na 1x ROAS ako, lalabanan ko yung 1x na yan kasi may recurring purchases yan na tinatawag. Okay? So let's say, imaginein mo, yung 35 na ano mo, na customers, umorder yan the following month. Sabihin mo na lang 20 noon. 20 nung 35 customers ang bumili sa'yo. Ulit. No? So, ay sorry. 20. Ayan, 20. Tapos, 299 pa rin yung average order value. Tingnan mo to. Di ba? Ibig sabihin, on the first month, break-even ROAS ka. Kasi ito yung ROAS mo eh. Okay? Equals revenue divided by total ad spend. Tama, teka lang. So, sabihin natin total ad spend, ads spend 10,000 pesos. Ayan. So, equals revenue divided by total ad spend. Ayan 1x ROAS. Yung first month mo is break even ka. Pero tingnan mo yung next month mo. Dahil may recurring purchases, pag kinumbine mo yan, 10,000, 10,465 plus 5,980. Ayan 16K ka na. Divided by 10,000, nakuha mo lang sila ng, nung the first month. Tataas na yung ROAS mo niyan, moving forward. So imaginein mo kung yung 20 na yan, paulit-ulit bumibili sa'yo, yun na yung tinatawag mong lifetime value. Tinatawag. Para tumaas yung lifetime value per customer. Kasi ito,
Meron ka lang customer base na malaki at paulit-ulit bumibili sa'yo, hindi yun nakakapagod mag-acquire ng bagong customer. Kasi meron ka ng customer base eh. Na gets? Make sense yung sinasabi ko dito? Unlike doon sa JBL na speaker, pag naka one-time purchase yun, yung chances na bibili sa'yo ulit next month, hindi na. Pwede mo pang i-upsell to eh. Yung 20 customers, kasi 35 yung bumili ng first month, wag mo nilang i-expect na bibili sila ulit. O di yung 20 nilang ang i-expect mo na bibili. Pwede mo pang i-upsell yan eh. By the way, ma'am, sir, instead of buying the 299, meron po kaming promo ngayon, 500 pesos, take 5. 5 bottles of shampoo. O di tataas yung average order value mo from 299 naging 500. Yung average order value mo. Make sense? Yes, tama si Sir Jonathan, suki na. Okay, kahit guys na hindi kayo profitable on the first month, okay? Pwede kayo maging profitable on the second month kapag meron kayong upsell na tinatawag or recurring purchases. Got it? Got it? Customer acquisition cost mo dito, ano lang? 10,000 divided by 35 number of customers. Ayan, 286 pesos ang customer acquisition mo dyan. So that means, cost of sales and marketing divided by number of customers acquired. Yan yung CAC mo. Okay, it would cost you 286 pesos to acquire a new customer. Meaning, kung gusto mong mag-acquire ng maraming customer, ito yung basis mo kung magkano yung i-spend mo per month. Gets? So, nasusundan. Kung hindi nasusundan, pwede kong ulitin. So, Leandro, nasusundan? Yes, coach. Okay. So, nakadalawa ka. Sino pa dito ang gusto magpa-compute? Pwede na kayong Pwede na kayong mag-unmute. Sino? Wala? O, tapos na tayo. Ako Wala po pala. sana, coach. Sige, Sir Rafael. Yung sa pastil, sir, na reseller po. Sa pastil. Yes po, sir, yung jars po. Yung natin. Sige, game. E-com din yun, di ba? E-com din yun. Kaya lang, resellers ang tao ang inaano mo. Yes po, coach. Noleng, ito yung yung Google Drive, no? Paki-download mo diyan sa chat box. Okay, magkano nga yung pastil mo? Mambala kong ibenta kasi, coach. Ay, hanapin po kasi, coach, reseller or distributors, coach. Okay, Bali, per box po sana ang Okay, magkano yung per box? 3,336 po, coach. 3,336. Okay. Yes, coach. 330. Yun yung ilalagay mo una, 336. 3,336. Ngayon, reseller to, e-commerce reseller, para magaling tong strategy mo kasi hindi ka kumbaga, ang strategy mo dito, volume ang tawag dito. Hindi siya yung per piece na per customer. So Yes po, tama coach. tong move mo. Kumbaga sa chess, yung unang move mo tama yan. Okay? Ngayon, ide-direct kita doon sa tamang landas. Okay? Ngayon, ganito yan. Nakakamagkano nga na yan? Sabagay, wala ka pang niraran na ads, no? Tama? Yes, coach. Puro sir. Ay, coach, referral po as of now. Referral. Last 4 months, sir. Parang gusto ko na po kasing scale up. Sige, ganito kasi yan, Sir Rafael. Ganito, so naglabas ka ng 10,000, maglabas ka ng 10,000. Automatically, maglabas ka ng 10,000 for testing.
Okay, para at least ma-gauge mo how much is it costing you to acquire new resellers. Okay? Ganito lang siya. Messaging campaign ka pa lang, 'di ba? Wala ka pang website. Ngayon, ulit, kung may pumasok, let's say, kasi wala pa tayong data, 350 messages na nag-message. Technically or hypothetically speaking, merong 350 na nag-inquire sa'yo. Boss, gusto ko yung ano mo, yung pastil on the go na yan, magkano ba yan? Yan, yan. So, 350 na nag-message. Ang cost per message mo doon is 28.57. Kasi simple lang ang computation. 10,000 divided by 350, 28.57. Yun yung cost per message mo. Okay. Ngayon, dapat doon sa 350 na nag-message sa'yo, dapat may bumili ng 7 doon. Again, isang buwan to ha, isang buwan na data. Hindi yung yung 3 araw lang, 5 araw. Isang buwan dapat kasi ubusin mo yung 10,000 na yan sa testing mo. Testing pa lang yun ha, wala ka pang scaling. Now, yung 350 may umorder sa yung 7 or may naging reseller ka na 7, yun ang ibabagsak mo dito, 7. Okay? Ano ang average order value mo? 3,336. Ibig sabihin, naka-generate ka ng revenue na 23,352. Pag dinivide mo yan doon sa total ad spend mo, ang ROAS mo nun automatically is 2x, 2.34x ROAS. Now, worst comes to worst na lang. Naging 5 to. Kunyari, sa 1.5 conversions na lang. 1.5 or 1% conversion rate na lang. 3.5 o sabihin mong 3 na lang, 3 na lang na katao. Okay? Nag 1x ka. Ibig sabihin, nag-break even ROAS ka. Naglabas ka ng 10,000, bumalik sa'yo 10,000 din. Goods pa rin yun. Bakit? May recurring revenue ka eh. Imaginein mo yung 3 yon nagbenta ng nakapag-resell siya nung products mo, yung chance na bibili sa'yo ulit ng 3,336, ito na yung average order value mo, 3,336. Ayan. Masusundan yun. Okay? Kung hindi man yun on a monthly basis, depende doon sa laki ng volume ng 3 na convert mo. Ibig sabihin, sa 10,000, makakonvert ka lang ng 3, goods na yon. Break-even ROAS ka na doon. Sir Rafael. Okay? Copy, coach. Okay, so yun yung i-work out mo na makakuha ka ng 3 reseller sa halagang 10,000. Ngayon, kung gusto mo pala ng 6 na reseller, ano lang gagawin mo? Ito lang, dadagdagan mo lang yung budget mo. Gagawin mo 20,000. Para ito maging 6. O yan, break-even ROAS ka pa rin. O, may reseller kang 6 sa halagang 20,000. Up until, yung mga resellers mo na yun, dapat tulungan mo din. Wag mong patulugin na dahil nabentahan mo na ng box, hindi mo natutulungan. Tulungan mo paano mag-ads. Tulungan mo paano i-promote yung kanilang products. Kasi yung success nila galing sa ibababa mong knowledge about Facebook ads, about this one. Computing mo din sa kanila to. Okay? Kung B2C sila, kumbaga to consumer, simple lang ang doon, ang computation doon. No? Di syempre, kung per battle or kung per 5 battles yon, volume, turuan mo din sila paano mag-compute. Para at least, alam din nila kung profitable sila or hindi. Plus, turuan mo din sila kung paano mag-run ng Facebook ads. So, maganda nga nun, maging ikaw yung parang yung pinaka-head nila. O, guys, ako nang bahala mag-set up, tutulungan ko kayo mag-set up, tapos tingnan natin kung profitable kayo or hindi. Ito, dito lang kayo mag-uusap-usap. Make sense? Yes, coach. Copy, coach. Thank you, coach. Okay, sige. Sino pa next? Wala na? Okay na tayo. Wala na? Wala lang, magpapa-compute.
Magagaling na agad. Si City. Ayan, go ahead, City. Hey, Coach. Yes po. E-com din ho ako. Sige. Anong product mo? Sir, hairbrush, tsaka toothbrush. Hairbrush, toothbrush. Magkano na yung ina-ads mo? Magkano na yung per message mo? Per message. Per month mo na message. Na ad spend. 150K. 150K. O, ayan. Sige. 150, 1, 2, 3. Okay. So, 150K, may data ka kung magkano yung cost per 1,000 impressions mo per month, average. Tiningnan ko, Coach, nagba-vary siya. Nasa magkano? Nasa range ng 200 to 300. Di 250 mo na lang. Yes. Okay, 250. Okay. Tama ba? Nasa 600,000 total impressions? Check mo. Kasi okay. Ano na lang, yung last month na lang. Check mo June. Baka Okay, sabihin Coach. fake news ako dito. Wait lang, Coach, Sige lang, June, month of June. Roughly 600K yan. Promise. Hindi ko kasi dati tinitingnan yung impressions. Simula lang ngayon. Ayan, magkano? Hindi nyo pwedeng ma-edit yan guys ha. Naka-view only lang kayo. Wait lang, Coach, Hindi kasi naka-reflect eh. Check mo sa performance in clicks. Ilan yan? Okay, wait. Yung drop down, performance in clicks. 700,000 impressions. 155K. Okay, magkano yung 155K kasi yung yung total spend. Oo. 155. Roughly nandun. Tapos CPM, yung actual CPM magkano? Wait lang Yung dulo yung nasa baba, yung nasa pinakababa. Wag yung per campaign, yung pinakadulo. Magkano yung total per impression per 1,000? Roughly mga 230 yan. If I'm not mistaken. Kung nasa 700 ka, nasa 230 pesos yan. Coach, saan po yung doon, yung default? Kasi walang sa sales yata, no? Yung CPM. CPM nasa performance in clicks. Okay, wait. Doon sa breakdown, performance in clicks. Pakita ko sa'yo. Breakdown. Ito pakita ko sa'yo. Ito, share ako ng screen. Ayan, pag pumunta ka dito, ayan, performance in clicks. Ito, i-click mo yung columns. Okay. Makikita mo dito CPM. Ayan. Okay, wait lang, Coach, Magkano? Ito. Yun, gets. Total. 219. Sabi ko sa iyo Galing. 219. Magkano ulit? 700 what? Yung number of impressions, 700 plus. 712. Yan So, malapit lang. So, baka sabihin kasi ng mga nandito fake news eh. Okay. So, ngayon, sa tama yung number of impressions natin, messaging campaign to. Sales conversion, Coach. Website. Oo. Okay, website conversion. Dapat doon, ibig sabihin, titingnan mo yung click-through rate ng total click-through rate mo per campaign. Wala ako dito. Pero, titingnan mo yung click-through rate mo, dapat hindi ka bumababa sa 1 to 2%. Okay. Or mas mataas pa sa 2%. Mas maganda yon. Okay Kasi po. ang ibig sabihin nun, pag mataas ang CTR mo, you are giving Facebook a signal that your ad is actually engaging and relevant to the person that you are targeting. Okay. Okay, yun yung signal na binibigay mo. Pag mababa sa 1%, okay lang din naman yun. At kung mataas ang ROAS mo, walang problema yun kahit Utragis 0.67 pa yan,
Pero kung ang ROAS mo 11x, wag mo nang pakialaman yung CTR. And Mm. profitable ka eh. Kaso, negative yung ROAS mo, tapos mababa pa yung CTR mo, patay ka. May Okay. problema doon sa ads mo. Ibig sabihin nun, hindi engaging, hindi relevant, at hindi converting. Okay? So, i-maintain mo yung 2% na click-through rate para magkaroon ka ng 14,000. Tingnan mo yung click-through rate, yung link clicks mo dyan, roughly 14,000. Yung total. O hindi ako nagkakamali. Wait lang, 14,000. coach. Hmm. Kakahalaga ng 14,000. Ay, numerong 14,000 yan. Sa breakdown ba yun, coach? Doon mismo sa total. Sa pinakadulo rin. Nasa 14,000 yan. Hindi ko siya mahanap, coach eh. Pasensya na. Sige lang, okay lang. So anyway, 14,000 yan. I'm sure nasa something, 14,000-ish. Okay. Ngayon, sa 14,000 na yon, dapat yung nagko-convert sa website mo is at least 1 to 2%. Okay. Okay? At least noon, sa 14,000 na nag-click, meron ka doon, mako-convert na 100. Link clicks, coach. Ah. 10,254. 10,254. 254. Yes. Roughly ang link clicks mo, ang CTR mo dyan, nasa 1.90% siguro. Or 1.6. Oo. Roughly. 1.6. CTR all, coach? CTR link click lang. CTR link click. Mga nasa 1.5% yan. Tama ako, no? Wait lang 1.5 or 1.60. Roughly, naglalaro dyan yan. Wala akong percentage nun eh. Ang meron ko lang, coach, CTR all. Doon ka sa link click sa, ito. Dito mo siya hanapin sa, link clicks. Hindi CTR all, iba yun. Ito Okay. yung tinitingnan mo eh. Ito lang, number of link clicks. Okay. Link clicks, tsaka, CTR link click through rate. Magkaiba kasi yung all. Yung clicks all, tsaka CTR all, CPC all, magkaiba yan. CTR link click through rate 1.44. Di ba? Oo, Ayun. tama, coach. Di ba? Roughly, ganun. 1.44%. Lagay mo dito. Yan. 10,000 something yung total number of link clicks mo. Month of June yan, di ba? Yes, coach. Yan. Dapat nun, yung nag-convert sa website mo, at least 102 na nag-convert. Okay? Ano to? Shopify ba to? Coach, Wix. Wix. Yun. Regardless kung ang Shopify or Wix yan. Dapat nun, ang number of customers mo doon, bilangin mo yung month of June mo. Dapat coach. mag-fall sa 102. O kaya 100. Sarado mo na lang 100. Yung conversions, coach, no? Yung sales Number of conversions. customers. Okay, number of customers. Yes. Ilalagay mo dito 100. Hmm. Magkano average order value Ah, per customer? okay. According to the website, 2,000. 2,000. Yun ang ilalagay mo dito. Yes. Ngayon, ang ROAS mo, 155 revenue divided by 155 total ad spend, 1.29 ROAS ka lang. Okay. Imaginein mo, yung binibenta mong product, walang recurring purchases, tama? Wala ho. Dahil one-time purchase lang yun eh. Hmm. Ngayon, anong i-improve mo? Ito, CBR. Conversion May rate. magagawa ka pa ba sa average order value? Kaya mo mag-increase ng presyo? Kaya ho. Up to what? Up to how much? Siguro 3,000? by upselling. Yun. Hmm. Yun yung sinasabi ko na kahit na break-even ROAS ka, Yes, pwede ka coach. pa rin mag-positive pag in-upsell mo yung 100 customer na yun. Hmm. Okay? So yung 102 customer mo na yun, pag in-upsell mo yun, kunyari, yung suklay ba yan? Suklay. Yes, coach. Ayun. Suklay may kasamang buhok. Ito, suklay may kasamang wig. Yun, matataas yung ano mo pag in-upsell mo sila. Halimbawa, nakapag-upsell ka ng 50 out of 102 na upsell 500 pesos average order value, o di lumalagay nun 500 times 50,
May 25,000 additional sales ka. Pag kinompute mo yung dalawa na yan, ayan, 229,000 revenue, 229,000 revenue divided by 215,000. At least kahit papaano, tumaas yung ano mo, yung ang tawag dito, yung ROAS mo from 1.32 to 1.47. Imaginein mo kung yung 102 na ano mo, na upsell mo, 'di ba? So additional 51,000 ka doon. Okay, coach. Make sense? Coach, pwede magtanong. Hmm. Halimbawa, kasi coach, yung style ko is yung mga ads sa social media posting ko rin kinukuha. As in mga existing posts or existing videos. Okay. Sa iyong professional opinion, kailangan ko bang mag-craft ng isang professional na ad at yan yung ila-launch ko as ad campaign? Or pwede na yung mga social media postings? Ganito lang 'yan, sir. Yes, coach. Magpa existing post man 'yan na kinraft mo, ginawa mong video or kung saan mang lupalop galing yung mga video assets mo or yung mga images mo. Bottom line doon, alin ang nagko-convert? Yes. Kahit saan pagaling yan, kahit sa Amazon pagaling yan, kahit sa Lazada man yan, dinownload mo sa ano yung sa China, yung app, nakalimutan ko. Sa Alibaba. Alibaba, kahit galing pa ng Alibaba yan, yung anong tawag dito, yung mga videos na dinownload mo, kung converting yan, goods pa yun. Goods pa rin yun. Copy, coach. Kahit nag-ginrab mo pa yan sa other pages, basta't nagko-convert siya, shoot yun. Copy, coach. Copy. Di ba? Thank you. So, yun. Wag mong i-assume na kung saan galing yung ads, yun ang magko-convert. Lagi mong ite-test. Okay, copy. Thank you, coach. Okay? So, yun. Yun. Ang problema mo dito, sir, pataasin mo to, gawin mo tong 2%, o gawin mong 5%, yung conversion rate ng website mo, yung CTR mo, gawin mong 2% man lang, makikita mo agad. 708 cost, yes? Yung conversion rate, may suggestion ho ba kayo kung paano siya pataasin? Papatasin mo sa website, unang-una, pag meron kang promo bundle. Okay. Kunyari, pag nag-checkout siya, 2,000 pesos. Okay. Before siya mag-checkout, by the way, we have another, you can use this coupon code to ano tawag dito, to purchase bundle. Ayun, so from 2,000 average order value, napa-increase mo yung average order value niya into much higher price points or much higher AOV. Kung 2,000 yung average order value per customer, before sila mag-check out, merong nakaabang doon na, by the way, ito, 227 na lang, pero ang original price nito is 5,000. Would you like to add this to your cart? Kasi 50 pieces na lang yung natitira nito. Etchos mo lang yun. just to increase the average order value. That's it. That's how you can increase the average order value before the checkout. Ngayon, kung nag-checkout sila na 2,000 lang yung na-purchase nila, habulin mo ng via email marketing, habulin mo ng via text message, habulin mo ng via messaging campaign. Ma'am, sir, nakabili kayo ng suklay, baka gusto niyo ng libreng buhok. O, di ba? Oo, coach. Yes, copy, Diba? coach. Para tumaas yung average order value, para hindi ka lagi nakikipagbambuno kay Facebook dun sa return on ad spend mo. Make Okay. sense? Thank you, coach. Thank you. Alright. So, marami ng tanong pala dito sa chat box. Guys, mag-ano na lang kayo, mag-unmute na lang kayo. Si Chon, coach, yung scaling after validate next siya CBO, kailan po ba dapat mag-scale after validate? Yung validate, Chon, scaling na yon. Kasi ang tatlo lang yun testing, validate, scaling.
So, testing. Ay. TVS method. Kung nakikita nyo dun sa ano, sa document, sa PDF, testing, validate, scaling. Ito, tinatawag ko din tong verify. Validate, verify, pareho lang. So, testing, 100 pesos. Scaling, 1,000 peso. Ay, 100 pesos sa testing, 1,000 pesos sa validate. Bakit percentage? Number lang. 100 pesos sa validate. Tapos, scaling mo, 5,000 pesos. Magagawa mo lang tong scaling cost cap kapag meron kang website. Hindi mo magagawa to pag messaging campaign. Maggagawin mo lang tong scaling na to kapag alam mo na yung ideal cost per acquisition. Meaning, kung alam mo na yung ideal cost per purchase mo, let's say ang ideal cost per purchase mo is 442, o di yun yung ikakap mo, 442. Kung ideal customer acquisition cost mo is, halimbawa, naglabas ka ng 155,000, 155,000 divided by ilang customers yung na-acquire mo, 102. Ang customer acquisition cost mo is 1,519. Sabi mo ng 1,500 per customer. Ibig sabihin nun, if you want to double your customer, kasi ang customer acquisition cost mo is 1,519 and naka-acquire ka ng 102 customers, kung gusto mo palang doblehin yung 102 customers, gawin mong 204, dodoblehin mo lang pala to na customer acquisition cost mo. 1,519 times 2, dapat pala mag-spend ka ng 300,039 pesos. Ganun lang siya computed. Gets? Okay. Next na question. Coach, galing mo po magturo. Salamat po. Thank you. Order bumps po ba yon, Coach? And upsell. Yes, tama yung sabi mo, Sir Nico. Order bumps and upsell, hindi upskill. Upsell. Okay? Coach, sa scaling, ano pong isi-set na cost cap? Yun, nasabi ko na. Depende doon sa ideal cost per result mo. Okay? Let's say, for example, ang customer acquisition cost mo is 1,500. Pero before mo ma-acquire yung customer na yon, meron kang 350 messages. Magkano yung cost per message? 28 pesos ba? O sabihin mo ng 30, i-round up mo na yung 30 pesos. Yun yung ikakap mo per message or per lead. So ikakap mo na yung cost cap mo na yung scaling cost cap. Sinasabi mo kay Facebook na, Facebook, willing ako magbayad ng isang lead. Okay? Willing ako magbayad ng leads kapag ang cost nito ay 30 pesos. Outside 30 pesos, hindi ko yan babayaran. So, kukontrolin ni Facebook yung budget mo. Coach, pwede mag-clarify lang. Yes. Coach, yung cost cap, hindi ho ba yun yung cost per action? Ilalagay Yes. mo dun sa cost cap? Yes. Tama ho. Okay. Yes. Cost per action. Question, Coach. Yes. Yung cost per action, ang basis ho ba nun is yun sa testing campaign or dun sa validation campaign? Both. Kasi Okay. kailangan mong makita muna sa loob ng isang buwan, how much have you spent already? Okay, I'll give you this scenario. Sa 155, di ba? 155K yung nilabas mo. Oho. Ngayon, 1% ba to? So 155 yung nilabas mo, tapos nakapag-acquire ka ng 142. Magkano yung kanina? If I'm not mistaken? 102. Yes. 102 na customers. Ibig sabihin nun, ang customer acquisition cost mo is 1,500. Yun yung na-compute natin kanina. Ibig sabihin,
before mo ma-acquire yung customer na yun, leads ba yun bago sila mag-convert? O diretso na? Sales conversions, coach. O sales conversion. I-check mo kung magkano yung cost per purchase mo. Yes, cost per purchase. Okay. Okay. Pag ang cost per purchase mo, let's say, makikita mo ba dyan kung magkano? Roughly, nakikita ko yung mga ibang campaigns nasa ano eh. Nasa 400, 500. 400, 500 ang average. O di, i-average mo ng 450. Yun ang Okay, okay. ika-cap mo, 450. Okay, coach. Para at least, kahit bombahin mo ng 5,000 yan per day, pero dahil controlled mo yung budget na ay controlled ni Facebook yung budget na 5,000 kasi hindi naman yan sasabog basta-basta kapag ang cost during that day is beyond 450 pesos na cost cap. Okay. Ganito kasi mangyayari dyan, sir eh. Ang kaibahan ng cost cap sa bid cap, okay? Ang cost cap, pag nag-set ka ng cost, nag-cap ka ng 450 pesos, ang fluctuation niyan, gumaganyan yan. Ganyan. So, maaaring ito ay 450. Yung days na to, ito, posible naging 480 to. Tapos ito nag-drop, naging 400 pesos. May fluctuations pa rin, May coach. fluctuations yan. Okay, Oo, okay, may coach. fluctuations yan. Tapos ito naging, kunyari, 410. Yan ang cost cap. Okay? Ang bid cap, iba. Pag nag-cap ka ng 450 pesos, hindi yan lalagpas doon. Gaganong-ganon lang siya. Ay, lumagpas. Ganun lang siya. Yan. So, maaring na, hindi. Para makita niya. So, maaring na-hit niya. Maaring hindi. Yan. May mga days na ano yan. Yan. Pag ganyan yung itsura niyan. So, Okay. itong cost cap, lumalagpas yan. Pero pag in-average mo sa 7-day period, 450 yan. Okay, same lang din dito. Pero ito yung kumbaga ang other words dito, ceiling. Ito yung ceiling mo. Hanggang dito lang. Okay, coach. Pero itong cost cap, sinasabi mo kay Facebook, okay lang Facebook na lumagpas dyan sa 480 for as long as na profitable ako. Okay, coach. Gets? Yes, coach. Coach, pwede pa ako magtanong ng last? Yung sa validation campaign Last na lang ha, kasi Yes, marami yes, pang coach. tanong dito. Yes. Kapag halimbawa, kapag wala akong benta ng 1,500 impressions, automatically kill na yon, coach. Sa testing, Sa validation. yung 1,000 pesos na Yes, validation. yes, coach. Kill mo na yun. Okay, thank you, coach. Whichever comes first, 3 days or 1,500, whichever comes first. Okay, thank you, thank you. Galing? Okay? Thank you. All right. So, questions. Nagra-run ako ng testing na ad na tinuro nyo po. Naka-generate na po ako ng 4 leads from abroad. From broad audience na sa ad set. Kaso po, hindi sila ang gusto ko na target market. Mostly senior. Ang target ko ay 25 to 35 female. Paano po yun? Ma'am Camille, edi i-reduce mo yung age range to 25 to 35. Okay? Doon sa age range sa ad set level, i-reduce mo lang. Okay? Okay, sino pa yung mga nandito? Si Tayaw Joanna. Coach, sa client ko po, add ko po kasi sa business profile yung FB page. Pero need mo na accept nila, right? The problem is di nila alam alin email po doon. Sa client ko po, add ko po kasi business profile yung FB page. Hindi ko sure, hindi ko masundan ma'am. Sundan mo yung day 1 natin, Ma'am Joanna. Yun yung proper way of getting access. Okay? Add ko po kasi business profile yung FB page. Pero need mo na accept nila. Bakit sila yung mag-a-accept? Di ba dapat ikaw yung nandoon sa loob ng business na manager nila? Kasi hindi. Ibigay mo yung email address mo tapos ikaw ang mag-a-accept doon sa invite nila.
trying to add po yung page po nila. Ma-add mo lang yun pag top level admin access ka. Okay? Pag everything yung access mo, magagawa mo yun. Pero pag yung employee access ka, hindi mo magagawa yun. So ipabago mo yung access mo sa kanila. Gawin ka kamong top level admin access. Miss Joanna. Okay, Sir Leandro, Coach, pwede makingi ng TBS method po kasi na-download na huli nakaraan. Ito, send ko yung PDF. Ito guys yung TBS method, yung 100 pesos Facebook ad strategy. Download nyo yan, ha? Sir, kailan need, Sir John, pwede ba coach sa isang ad account maraming pages? Yes, pwede naman. Okay? Multiple pages sa isang ad account, pwede naman yan. Sir, kailan need i-off yung test campaign at validation kung may sales siya sa first day wala succeeding 2 days? Sa ROAS po ba mag-base para i-off? Hindi po, Sir Eman. Okay? Hindi ibig sabihin na walang sale sa second day or walang sale sa first day, ipo-pause mo na. Ang kailangan mo kasi doon, makakompleto ka ng at least 50 conversions sa isang ad set. Okay? It may take some time bago makakompleto ka ng 50 conversions. Kaya pababayaan mo lang yung 100 pesos. Okay? Pwede kasing mag-negative yung ROAS mo dyan or pwede mag-positive. Pag mag-negative yung ROAS mo, it's up to you kung gaano ka pa kayaman. kung gaano pa kahaba yung PC mo to make it to the point na ma-reach niya yung 50 conversions kahit 100 pesos lang yon. Kaya kasi yun eh. Kaya lang it may take some time. Yung sa akin kasi minsan inaabot ng 1 buwan mahigit, minsan inaabot ng 2 months, pero 100 pesos lang yon na piniraran ko until such time na ma-reach ko yung learning limited, dagdag lang ako ng dagdag ng bagong ad doon sa 100 pesos, kahit na 100 pesos yon. Kasi ang main goal mo is bumaba yung cost nung unang ad na nagkaroon ng conversion. Halimbawa, yung unang ad na nilaunch mo doon, ang cost per purchase doon is 50 pesos. Ang goal mo is bumaba yung cost doon sa 50 pesos. Maging 20, maging 10. So, para maging profitable ka. Okay? Coach, problema, masyado ng maraming dito. Teka, maraming natabunan. Sige. Coach, kapag affiliate marketing FB page po, i-run ko ng ads. Anong campaign po? Sales po. Jenny Chris Palencia. Make sure din guys, ito guys ito katulad ni Ma'am Jenny Chris. Lahat kung gusto niyo mag-affiliate marketing, siguraduhin niyo rin guys na mataas yung profit margin na makukuha ninyo. Kasi kung halimbawa, yung product price is 3,000 pesos, ang profit margin nyo doon, sabihin mo ng 500 pesos. Ibig sabihin, pag nakabenta ka ng worth 3,000 pesos na product, ng affiliate product na yon, tapos ang makukuha mo lang affiliate commission doon is 500 pesos, tapos ang cost per purchase mo is 500 pesos din, anong kikitain mo? 'Di ba? Break even ka doon sa sa 500 pesos yung kinita mo, kung ang cost per purchase mo 500 pesos din, walang nangyari. Unless na lang na may recurring purchases yung tao na yon at yung link mo pa rin yung affiliate link mo pa rin ang mag-generate ng recurring purchases at sa'yo pa rin makikredit yung purchase na yon. Otherwise, kung hindi, patay ka. Lagi kang customer acquisition, lagi kang maghahanap ng bagong customer. Gets? Pero kung tipong 3,000 pesos yung product, tapos 1,500 yung affiliate commission mo doon, panalo yon. 500 cost per purchase, tapos meron ka 1,000 take home, goods yun. Di ba? Yun ang affiliate na maganda. Okay? Coach, iba pa po ba yung full page access sa top level admin? Yung pareho lang yun. Pag full ka, ibig sabihin lahat nung kaya ay mga navigate pa lahat.
Problema ko, coach, hirap ako na mag-build ng website due to shipping options ko kasi sa messaging puro cost cap po ako. Ano disadvantage na? Hindi ka makakapag-cost cap, Chon, sa messaging campaign. Hindi mo pwedeng magawa yan. Okay? Hindi mo magagawa yung cost cap sa messaging campaign. Ah, okay na. So, yan. Sagot ko na yung mga tanong ninyo. Coach, may question ako, Coach. Yes, Sir Aldrich. Yung business ko kasi, sir, business to business related siya, tas packaging din siya. So, Okay. average volume na binabayad ng clients ko, nag-vary talaga siya from small businesses to big businesses. Hmm. Di ko talaga ma-identify yung AOV for example, a campaign ad kasi sometimes mag-range from 5K, 50K, 100K. Paano mo siya, sir, malalaman kung ano yung AOV? I-divide mo lang ba yung total sales by the total number of clients per month? Pero medyo big kasi yung difference ng one client to one client eh. Okay. Inside the campaign, na-identify mo na, I would assume na yung big client at small clients, magkahiwalay sila ng campaign, tama? O isang campaign lang? Isang campaign din sila, sir. So, Ah, doon, check ko kasi yung kanina mong file. Gusto ko ipasok yung AOV, pero parang di ko ata sure kung paano. ma-quantify, hindi mo ma-quantify. Yes, sir. So, Okay. sometimes number of clients, naging range lang siguro 10. 10 Hmm. Actually, hindi ko pa siya na-check na one full month na ad spent eh. So, Hmm. I'll check that out. Tapos malalaman ko lang yung number of clients. Pero for now, gusto ko kasi malaman paano yung AOV. Since iba-iba talaga yung purchase. Iba yung price points per customer acquired. Correct. Ang masasuggest ko dyan, i-separate mo ng campaign or i-separate mo ng ad account yung small clients sa big clients mo. Para at least, alam mo yung total ad spend mo sa small clients, alam mo yung ad spend sa big clients. Otherwise, madugo talaga yan. Meron akong client na ganyan eh, yung ang business nila printing. Sa printing na yon, meron silang mga yung small margins or small price points, tapos meron silang big clients. Sabi ko sa kanila, itong campaign na to i-separate mo na yung may matataas na profit margin or matataas na price points. Itong campaign na to i-separate mo para pag kinalculate mo kahit isang ad account yon, alam mo yung total ng campaign na yun eh. Halimbawa, lagyan mo yung isang campaign, small clients, or what, I don't know, any naming convention na gusto mong i-identify. O sabihin natin, small clients, yung campaign na yun, nag-total yun ng 10,000 pesos. Tapos sa big clients, yung total campaign spent noon is 30,000 pesos. So at least, alam mo na ilan yung na-generate ng big clients sa small clients, nakahiwalay sila. Pero sir, iba-iba talaga yung range ng purchases nila. Sometimes may 500, sometimes may 5,000. So, sir, just follow-up question lang. Naisip ko lang, kasi nagpapadala ko ng Lazada links. So, can I say na for example sa Lazada, since purchase volume nila would be limited, syempre may mga commission yan, I cannot give better discounts. I categorize them siguro to the smaller clients. Tapos total month order, tatali ko na lang yung total sales divided by how many clients Acquired. acquired. Yun na yung maging AOV ko. Yun na yung magiging para at least meron kang benchmark na dapat hindi ako bumaba sa AOV na to, dapat ang per customer acquired ko ganito lang. May ballpark figure ka kung hindi man, kasi yun eh, syempre nagba-vary yung yung per client acquired eh. Lalo especially kung multiple price points, may lalo kung sa e-com kasi multiple price points yan eh. Usually ang ginagawa ko pagka hindi naman ganoon karami yung product price points, tinototal ko yung number of items. Halimbawa, merong 5 items sa loob ng website. Okay. And I would assume magkakaiba ang
price points nun. So, yung 5 items na yun, ito-total ko yung peso value nun. Total divided by 5. Okay. Yun ang average order value ng website ko. Alright, Yes. sige. Pero medyo, sir, feeling ko sa akin madugo ata sa akin, to be honest. Ano yan? Feeling ko madugo yung sa akin to Kasi actually. marami. Oo, kasi Ah. sabihin natin, sir, per item, different packaging sizes yan eh. So, pag dumami pa yung SKU ko, it's really hard to get the real AOV. More of assumption na lang siguro mangyayari. Ganun ang mangyayari nun. Okay. Lagi mong iisipin how much is it costing you to acquire a customer and how much yung average na business na binibigay sa'yo per month. Are you profitable enough to sustain the ad spend? If the answer is yes, you can scale it further. But if the answer is no, you have to make the customer acquisition cost much lower para mag-positive yung ROI mo. Alright, sige. Noted, Coach. Thank Okay. you. Awesome. All right. Anyone? Wala na pala. Tulog na tayo. Okay. Ano lang guys, tawag dito. Hingi lang ako ng ano sa inyo ng survey kung kumusta naman yung aking tawag dito courses. Asan na nga ba yung forms ko? Forms. May questions pa ba? Wala na. Eto guys, pahingi naman ako ng feedback. Eto, send ko dito sa inyo. Dito sa chat box. Ito. Ayan. Pahingi naman ako ng feedback guys. Palambing naman. Eto. Ayan. Lagay ko din dito sa ano natin Telegram. Naman ako. Yes. Batch 18 kayo, no? Batch 18. Ayan. Yun. So, anyone? Sino pa may question? Coach, ma-access pa rin po ba namin yung reviews na video? Yes. Lifetime access naman yan, Sir Henry. Dun sa dashboard niyo. Okay? Okay. Guys, question. Tawag dito. Ang charge ko kasi per client sa abroad is $100 per hour. Okay? That's about magkano ito 58? $100 times 58. That's about 5,800 per hour. Yung 499 ba guys na binayaran ninyo, at least 1 hour per session kasi tayo. Minsan nga lumalagpas ng 1 hour eh. Sulit naman ba? Yun lang naman ang gusto kong malaman. Parang lumalabas noon, parang 100 pesos per hour lang ang binabayaran nyo eh. For 5 days. Ayan, maraming salamat. Yun, sulit na sulit, 100. May utang pa kami siya. Okay. Salamat guys for appreciating my effort, for teaching what I have learned in the past years, and I want to share it to the world, to the Filipino people. Kasi napag-iiwanan tayo eh. Sa e-commerce, sa ibang bansa, naiiwan ang Pilipinas, or although nagta-thrive tayo as a country, pero marami nang natututo about e-commerce. So, yun. Ito, last na lang guys. Magsuyo na lang din ako. Promote ko na, syempre, nandito. Dahil po promote ko yung courses ko. Ano bang gagawin ko kung hindi ko po promote yung courses ko, di ba? So, itong courses ko guys, is itong Digital Scientist course, 10,499 to, ang presyo nito. One-time purchase, lifetime membership na yun. Hanggat hindi ka natututo, nandito ka, tuturuan kita. Meron tayong bi-monthly coaching calls dito. Okay, ibig sabihin ng bi-monthly coaching calls, 2 beses sa isang buwan, minsan 3. Okay, live training at least
1 hour per session. Yung mga natutunan mo dito, kasi pag chinek out mo tong expert level, you'll take all my courses. Yung 100 pesos Facebook ad strategy, makukuha mo pa yung advanced senior specialist. Plus, may lifetime membership ka sa akin. Okay, every month, meron tayong 2 beses isang buwan na nagsasama-sama tayo. Yung mga questions nyo about natutunan nyo dito sa courses, you can ask questions live. Okay? So, and for those na interested dun sa face-to-face training, meron kaming face-to-face training, 3 days yun. July 29 to 31, mag-i-start yun ng 9 a.m. up to 5 p.m. Okay, 3 days, intensive course yun. Ang price niya is 24,999. Natapos na yung early bird kasi nung July 15 eh. For only 19,999 sana. Pero if anyone of you wants to join the, pwede ko pang ibigay ng 19,999. Okay, dalawa kami dito ni Coach Bryle and you'll learn Facebook Ads plus automation. Okay? Yan lang guys, maraming salamat. And sir, ano po yung funnel builder na gamit nyo? Ang gamit ko Funnelfy. Okay rin naman yung kay Coach Bryle na na landing page, meron din siya. You can also use that one. Sir, saan ma-download yung calculator? Nabigay ko na kanina, di ba? Wait lang. Bigay ko ulit. Okay. Facebook Ads Calculator. Ito. Share. Ayan. Ito yung calculator. Sino to nang humingi? Sino humingi ng calculator? Magkano coach yung kay Coach Bryle? Yung landing page ba? Na meron siyang 5,000 one-time payment saka meron siyang 59,997 1 year na yon. 1 year subscription. If you want, excuse me. If you want to join, just let me know, send me a message. Okay? So, yun. May payment plan po ba yung Digital Scientist? If you cannot check out the Digital Scientist na Marjorie, you can let's say, kasi parang nga magiging payment plan mo na nun is ganito eh. Kung ayaw mo i-check out pa yung itong 10,499, pwede mo namang i-check out muna to o kaya ito. Tapos, ililess natin yun doon kapag gusto mo nang mag-upgrade sa expert level. Bali, ang mangyayari nun, kung na-avail mo yung 3,499 o kaya yung 5,499, 10,499 minus 3,499, kunyari. Ito na lang yung babayaran mo susunod. Ililess natin yung kunyari, kinuha mo yung senior specialist, tapos, or kinuha mo yung 100 pesos Facebook ad strategy, ililess natin yan. Okay? So, parang mo na yun? Parang payment plan mo na yun. Instead of giving you the payment plan link. Okay? Yung calculator, nabigay ko na. Ito ba? Ito Miss Ma'am Camille. Ito. Ayan siya. Okay? Maraming salamat everyone and I'll see you around. Message nyo lang ako sa Telegram kung hindi ako masyado nakapag-reply. Siyempre, busy tao din ako. Pagpasensyahan nyo na at least nare-replyan ko din kayo. Okay, maraming salamat and I'll see you there. I'll see you around. Bye-bye.